Pansit. That's what it's called. Pansit. Look. Oh, buddy. Nagustuhan nila yung pansit. Sayang lang yung oras ko doon. Where you going to? I'm heading to East Moline, Illinois. Kapag mga fresh yung mga food na gusto mo, dito ka sa Quick Trip. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Winkler. So yung aking trailer nandun na sa loob ng shop. Pinagawa ko na yung strobe lights and yung air leaks. Ngayon pupunta ako dito sa barn nila, Q-Line. Ito mga stock ng mga old tools. So kailangan ko kasi ng ang dami mga kailangan ko ng shackle. Ayun may mga shackle. Ito ang lalaki. Meron ako nito. So mga tools to. So dito, pwede kang kumuha ng mga gamit na mga hindi na nire-record. Like, tawag dito, like shackle. Basta nandito sa loob, mga old stock na to siya. Kaya pwede kang mag-resupply dun sa meron nga pala dito. Pwede mong gamitin. Pero kung brand new yung kukunin mo, isusulat nila dun sa chart 8, isusulat na dun sa pangalan ng truck mo. So ang ganda Yeah, kukunin ko to. Ang gandang klase I think I can use that one. And there's a big one right here. Yeah, kukunin ko to. I hope kasi. Kukuha ko ng 4. Yeah, shackle at saka may mga hinahanap akong yung other things. Tingnan mo, ito mga kinukuha ng driver to. Diesel fuel supplement. Pati ito, diesel 911. Pero tinatambak na lang. Once kasi iniwan ng driver yung kanyang sasakyan at nagpalit ng ibang driver, yung mga tools niya sa loob, kagaya nito, diesel supplement, iniiwan na naman driver yan, tapos kukunin ng Q-Line, itatambak dito sa budiga. Ayun, may shackle, pero maliit to di ba? Ang daming mga tools na sinasayang ng ibang drivers, man. Ako mahilig ako sa sikanan ng mga mga gamit na pwede pang magamit, kagaya nito, mga second-hand. Pwede mo itong magamit lalagyan mo lang mga lubricant, mga gamit ito. Yung ibang driver kasi pag natapon na kasi nga spoiled masyado, pwede naman palitan ni Q-Line. Kaya ganon. Ako, para makakatulong sa company, kahit maliit na bagay, kukunin ko yung mga luma para hindi na ako hingi ng bago. You know what I mean, guys? Yeah, kukuha ako noon. Ito, may mga chain pa Dapat kasi ang ginagawa nila, may mga wiper pa. Dapat kasi pag binibigyan ng may mga bagong driver, paggamit ng mga luma, pwede pa naman yan. Hindi yung bibigyan agad ng bago, tapos magtatagal lang pala ng 3 months. After 3 months, magkukwit. Di ba? Kukwit sila, di wala na. Sayang lang. Tapos itatambak na naman nila pag hindi na siya magamit. Wala ng driver. Tatambak na naman dito sa likod. Ito, mga chain pa Mga tire chains yan.
Kaya may nahanap akong ano eh, tarps, may John Deere. Lalagyan ng bala. Oh, may mga tools pa nga dito. Di ba? May mga tools pa, men. May ladder pa. Oversized load sign. Tarps. Tali. Anyway, hanapin ko lang ha. Okay, nakakuha ako ng reflectorized na pang front. Pero ano siya? Design. That's okay. Kailangan ko yan pag pupunta ako ng Ontario. Then nakakuha ako ng brand new. No? Tinapon na lang nila eh. Doon no? Dami ditong mga signs oh. Then cover ng ano? Cover ng tambutso. So nakakuha ako ng bagong banner na oversized load. Di ba? Ito, pwede ko pang kunin to. Brand new pa to. Strap. Daming bagong trailer ni Q-Line, no? 16 series. Brand new, man. Zip deck. 11, 15 series. Grabe, palit ng trailer. Okay. Yung taga-opisina nag-request ng pansit sa akin. Of course, ako magbabayad, no? Hindi sila bumili. So, nagustuhan kasi nila yung pansit, mga choy. Ito yan. Nagustuhan nila yung pansit ngayon. Sabi lang, Marco, sarap yung pansit ah. Nag-order ako dito sa may Winkler. Malapit lang dito, 6 minutes drive. So, puntahan ko siya. May paluto na ako. Madalang kasi akong magtambay dito ng matagal sa Winkler. Dahil nga, unless kung meron akong ipapagawa. Nandyan sa Portugal. Meron akong ipapagawa sa kanila. Yun. And dahil nagustuhan nilang pagkain Pilipino, bibigyan ko ulit sila ng pagkain Pilipino. Why not? That's only $50, man. Hindi ko pala alam yung address. Hindi ko alam yung address, right? Okay. It's only 6 minutes from here, man. Turn right onto Manitoba 14 East. Oh, naka Starlink ah. Ito yung pickup. Starlink si Manoy, man. Busy ah. Patience, guys, is a virtue. Okay. Continue on Manitoba 14 East for 3 kilometers. At the light, turn right onto Main Street North. Okay, ito palang main street nila. In 400 meters, turn left onto Rockland Boulevard East. O, di ba? Kahit dito sa Winkler, meron silang main street. Winnipeg, meron silang main street.
Industrial Drive. Why? This is Winkler, mga choy. Ito yung main street nila, downtown. Downtown Winkler. City to. Turn right onto Industrial Drive, then turn right. This is a city, pero don't look like a city. Saan ba ako pinapala ng demonyo na to? Ah, okay, nandito pala siya. Turn right, then your destination will be on the left. Ha? Nabuo ang ano eh. Hindi mo siya mao. Ah, ito yung paggawaan ng mga ano, yung mga motorhomes na Mercedes-Benz worth 200,000. Your destination is on the left. Saan banda men? Ito yata eh. Not sure. Ah, ito Kusina Pilipina. Alright. Then I'm gonna park somewhere. Dito pala sila naka ano, Red River College. Okay. Oh. Ito pala yung college nila dito. Kusina Pilipina. Dati wala to. Nung naghahanap ako ng pagkain noon, wala tong Kusina Pilipina eh. Ano na dito sa kabila? Yan. Titingin na rin ako ng pagkain ko. I mean, baon pala. Hi po. Yung nag-order ng pancit. Oo. Okay. Sige, sige. Okay. Hindi siya yung parang style ng kalendarya. By order. Okay, this is the pancit. Choy. Oh, bango. Ang init pa. Kasi gusto ng mga Canadian ng pancit eh. Kaya pala dito ako pinapaliko. Kasi I don't know if ito, nakita ko na to before. Nag-fuel up sila dun sa Petropas. Ito mga Mercedes-Benz na yan ng mga sasakyan. So ginagawa siyang camper van. I-attach yung camper van dyan. Alam niyo yung price? Pag nabuo na siya lahat, alam niyo yung price? 200,000 man. Yan. Nandun na lahat. Yung tulugan, yung washroom, everything. 200,000.
Dito pala siya ginagawa. Kaya bubuksan yung likod, lagyan ng kahon. Ganda sana yan eh. Yung pag retired mo, pasok na lang kayo ng Amerika, gala sa Amerika, camping, anywhere. Retired na eh, but the price is good. Puntahan nga natin doon man. I think this one, no? Kita ko sa inyo. Saglit lang tayo. Yan, no? Kita niyo yan? Yung van na yan. Yun na yun. Yan, no? Ganda niyan. Mga pick up. Yan. Dito pala yung factory nila. Now I know. Within Manitoba lang pala yan, no? Sa unahan. Sa kanila pala to sa harap. That's nice. May sariling factory ang Canada sa mga ganyan. Yan sa kanila dun sa kabila. Pero mahal naman kasi. Ito sa kanila din yata ito eh. May mga pick up pa doon, no? I mean yung Mercedes. Laki pala ng company na to. Kaso lang yun nga, mabinta lang siya pag summer. Utang, no? Pero ang kagandahan niya, kahit summer, kahit winter time, drivable siya. Yung bang drive ka tapos sa likod nandun na yung higaan mo, makakagala ka pa rin kahit winter time. Unlike dun sa yung isa, yung hinahatak RV, mas pipiliin ko pa yun kung ako lang, ha, kung gustuhin ko man, mas pipiliin ko yung ganun na style. But ang problema lang daw nun ay meron kang i-maintain na motor sa likod. So dalawa magiging motor niya, motor sa manubela at motor na para umandar yung mga accessories mo sa likod. Yun lang. Pero ang kagandahan, hindi mo siya hihilahin, diretso na siya. Wala ka lang liko-liko na i-atras mo pa na mo problema ka pa pag atras. Yun, straight lang. Van lang talaga. Para siyang style ng Amazon. Motorhome style. Come on. Mag-12 na. Hi. Hi. Tawa yung mga Canadian. Come on, boy. Come on, boy. Tawa yung mga bata. Nakita ng camera sa taas. Sabi niya, huh? Sabi niya, oh, there's a camera on the head. Tingin din yung isa, huh? La 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 la. Anyway, balik na ako sa yard. Kita nyo, lumalabas na yung mga sasakyan. Palabas na. It's lunch time. Sisibat niyan sila. Kain from work, after work. So tama-tama yung aking dating is lunch time ng mga korokongho dito sa New Line. Oh, tapos na aking trailer.
Tama-tama, lunchtime. Alright. Let's go. Food delivery. What we got here? Filipino special. Try it, man. Still hot. Very much. Still hot. I don't have the fork and spoon or plate, but Just untie him. it's good. On his truck or There you go, Cody. Lunch. There you go. headers. That's what it's called. That's it. Look. Oh, buddy. This looks up your alley. Oh. Yeah. Yeah. Meat in there and everything? Yeah. Ooh, that looks You guys eat pork? Yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, it's pork and yeah. No, I'm Muslim. No, Muslim? Assalamualaikum. Yeah. See? No, they Jerry eat like that. but they don't eat. Yeah, it's the good stuff. No, they don't eat pork. No? Mm-mm. That's Okay, the good thing, nagustuhan nila yung pansit. Pag nandito ka kasi sa queue line ng Winkler, para ka lang family, iilan lang sila yung mga nagtatrabaho dyan. Isang babae lang. Puro mga ex-driver ng queue line, naging manager, naging dispatch. Ang sarap magtrabaho dito, sa totoo lang. Nung nandito ako sa mga step deck na yan, step deck pa ako, hindi pa ako. Okay, ito yung ginawa ni ni Pedro. That's good. Oh, that's good. So, nung nandito pa ako nagtrabaho, walang ka problema. Iilan lang sila yung kakausapin mo, unlike sa Saskatoon na ang daming mga boss, ang daming chichiburche. Basta main office ng isang company, maraming manager, maraming bossing. Dito isa lang. Then lahat sila napaka-friendly. Lahat sila ay tutulungan ka matapos yung gusto mong ipagawa, basta hindi lang sila busy. Napakaganda dito magtrabaho. Pero kaso lang, dito ay ang hawak nila. Meron din naman sila mga oversized dito. Dito nagpa-park yung mga oversized, mga queue line. But yung aking kasing dispatcher ay naka-base sa Saskatoon. Kaya kailangan kong sa Saskatoon ako mag-re-report. And I think okay, wala nang singaw. So yun lang ang pinagawa ko. Nakakuha ako ng mga bagong straps. Marami straps dito. And ano pa ba? Strobe lights bago, pinalitan. Mga wirings lahat pinalitan ni Pedro. Yan. Kasi daw parang pansit ang style. And itong oversized load sa likod na lalagyan. So that's good. Okay na siya. Yun nga lang, natatakpan yung plate number niya nasa ilalim. But wala akong choice. Kasi hindi mo na siya pwedeng ilagay itong oversized dito. Sumakubiran yung mga ilaw. So ngayon, kakabit ko lang yung truck. Slowly by slowly ko lang sa titirahin hanggang makarating ako ng Saturday ng tanghali para reset na rin ako pagdating dun sa Bulin. Monday morning, mayroon akong 70 hours para makabalik ng Canada up to Saskatoon. So hindi mo na ako uuwi sa bahay. Gusto ko mang umuwi but mabiyahe pa ako ng 1 hour and 30 minutes, stay there, and then pag aalis ka kasi sa bahay, tatamarin ka namang makita mo yung family mo. So isahang uwian na lang. Work is work, family time is family time.
mahulog. Mahulog siya dito eh. Kita nyo, di ba? Kumaway pa sila. Ganyan kaganda yung samahan dyan sa Winkler. Okay, bago ako papasok ng Amerika, hindi muna ako magpahugas dito sa may Winkler. Why not, man? No? Merong account si Q-Line dito, then I'm gonna use it. Para laging malinis ang truck. Kahit luma ang trailer. Putik ang mga gulong eh. Nakakaya namang papasok ka ng Amerika tapos ang dumi-dumi ng truck mo. Dadaan ka sa mga interstate highway tapos truck mo ay gusgusin. Ito yung airport ng Winkler. Oh, nice. Walang nagpahugas. Walang nakapila.
But I'm not really sure kung talagang gumagaan na pa to sila. Yung mga ibang driver ng Q-Line, I don't know if nagpapahuga sila dito. You still have the truck wash there? Oh, the truck wash. Yeah. Then that sign, you want to technically be on the right-hand side of that sign that's behind you there. And you drive just behind these potato truck boxes and around to get in there. But it's still working right now? It is still okay. working. I'm gonna try here. What's that? I'm just gonna try to loop around here. You can try, but I don't know if you'll make it. Yeah. Nakatago pala. Kabila pala. Sige, sige, sige. Meron palang nakaharang eh. Okay. Keep right, truck wash ads here. Oh shit man, may nakapila. Sa dalawa, pantatlo pa ako man. Wala na. Hindi na ako pwedeng mag-back up para hindi ituloy dahil mahirap na siyang i-back up sa likod eh. Dedicated na ako, maghintay talaga ako ng hanggang matapos tong dalawa sa aking harapan. Guys, alas 2 na, hindi pa tapos. My. Mabagal to men.
Sayang lang yung oras ko doon. Hi there, sir. How are you? Yes, sir. Where you going to? I'm heading to East Moline, Illinois. Okay. Anybody in the truck with you? Just today? by myself. Thank you, sir. Good afternoon. Merong isang truck stop dito. Ito yun, no? Masikip to siya. Dadaan na ako dito para hindi mag-refuel, but bibili ako ng kape dahil ito ay quick treat. Masarap ang mga pagkain dito, mga almusal nila. Turn right. Pero masikip lang talaga siya. Arriving at coordinates on the right. Please drive to highlighted route. Ay, exit yata ito eh. Kaya dyan lalabas yung mga kotse. Titigil ko muna dito sa gitna. Wala ako ng kape. Wala kasi ibang parking eh. Bawal mag-parking doon. Yeah, I think napakita ko na to sa inyo before. Ang daming pagkain ng choices ng dito. Ang daming choices ng pagkain dito. Yan yung mga breakfast dito. But kuha muna ako ng kape.
Chicken noodle soup. Mac and cheese. Anyway. Kape na ako, kape. Ito, may mga chicken sila. 649, tatlong piraso. 3-piece boneless. May 16 pieces, tenders. Yeah, pag mga fresh yung mga food na gusto mo, dito ka sa dito ka sa Quick Trip. So, $9. Ito na lang. Kunin ko. Fried chicken. Okay, kumuha na ako ng isang box na manok and refill na coffee. Ang problema lang dito, yung parking nila, hindi ka pwedeng mag-park dyan na tigil ng kundi sa pump talaga. Mga fresh na pagkain sa Quick Trip. Niluluto talaga nila sa store yung food, burgers, etc. Yeah, wala silang parking. 24-hour hot food. Yeah man, wala silang parking dito. Dami nakasulat na no parking, no parking, no parking. Northeast, then enter the roundabout. Hindi ka rin pwede mag-park dito, sinira. Pwede sana dito yung dead end, pero nilagyan nila ng barricade. Yun lang. Kukuha ka lang talaga ng fuel. Then sibat. Wala silang overnight parking. Dito hindi ka rin kasya dito. So yung aking binili na food ay, of course, kakainin ko siya while nagde-drive. Take the ramp on the right to I-94 east toward Minneapolis.
Choy. So naa nami diri. Kami kasi duha mi ka queue line, dalawang queue line. Yun din yung kasabay ko nung nag-load the last time. Sa kanya ako nang hiram ng shackle, everything, windshield tarp, yung guy na yun from Manitoba. Same din kami ng pupuntahan sa Winkler, I mean sa Saskatoon papunta. Ngayon idadrop niya yung trailer niya kasi pupunta siya sa the largest truck stop. Doon siya magpapalipas ng Sabado at Linggo. Ako dito muna ako, pero idadrop ko rin tong aking trailer. Pupunta lang ako sa Walmart para magdagdag ng aking grocery. Ano lang, yung prutas lang at saka isang pirasong lechon manok. Yeah, dito na ako nakapark kasi doon ang loading eh. Para sa Lunes ng umaga, crawl lang ako. Okay, dandahan, mas malapit. Siya malayo, doon niya iwanan yung trailer niya. Halos magkasabay lang kami na unload siya last Friday, I think. Check ko lang itong aking likod. Okay. Yeah. See, meron akong strobe lights. Strobe lights. Nilagyan na rin nila ng bakal ng pin para sa aking oversized load sign. That's nice. Pero ang hindi nila nagawa is ang aking airlines merong leak. Yeah, meron siyang leak. Pero sana bukas hindi ulan bukas kasi try ko siyang bubuksan itong gilid dito. Nandito ang leak eh. Nakalimutan ni Pedro. Dito yung leak. Tatanggalin ko lang itong tornilyo na dito. Sisimula. So yung mga shackle niya bibigay ko sa kanya bukas. Ay. Grabing pagod man. Grabing pagod. I don't know kung saan ako pupunta. Naghahanap ako sa Facebook Marketplace ng mga titinda or yung nagbibinta sa Facebook Marketplace ng remote control ng drone, like yung aking R3S. Kailangan ko kasi ng 04 na transmission. Nagbabaka sakali na meron dito sa Estmolin kahit $200 or kahit $300. Kasi kailangan ko yung, kasi pag nagpapalipad ako ng drone, kailangan ko pa ikabit yung aking cellphone sa as screen. And hindi kasi kasama yung screen. I mean, hindi kasama yung controller na may screen doon sa binili kong package dahil that's only almost 1.5 Canadian dollars. Hindi yung Flymore combo na meron ng 04 na transmission, meron na siyang screen. Kaya kailangan ko ng remote control na may screen. Kaya naghahanap ako sa marketplace. But hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Yan ang mga combine na kailangan bitbitin pabalik ng Canada. Hindi naman siguro lahat papuntang Canada, but yeah, mostly 80% siguro papuntang Canada. Yun, ang dami doon, no? Yan yun, ang daming mga stock. Hataw ngayon ang mga farm equipment. Canada, America, hataw. Tapos ng snow. Tapos ng winter time, man. Kita nyo, puro ulan na. Putik na naman yung kalaban dito ngayon. Pero as of now, magpapahinga muna ako. Baka bukas na ako mag-grocery. Gusto kong matulog, gusto kong manood ng TV. Gusto kong magpahinga para makareset na ako. Maganda sana kung sa bahay, pero umuwi sa bahay nung Friday. But ang iniisip ko kasi mag-i-start ako ng driving Saturday ngayong hapon. Then bukas pa ako darating. So para straight na lang yung aking uwi. Straight yung aking biyahe, straight yung aking uwi. Apoy. Luto ko ganun kaya gusto ko manihapon tonight.